Magandang gabi sa lahat. Salamat sa inyong pagdalo. Ako si Mansha Mirza. Malugod ko kayong binabati sa ngalan ng Asian sa UIC, isang National Technical Assistance and Resource Center na pinondohan ng Administration for Community Living upang suportahan ang mga nakatatandang Asian American at Pacific Islander at ang kanilang mga tagapag-alaga. Bago tayo magsimula, nais naming malaman kung gaano kayo kapamilyar sa paksa ng Advanced Care Planning. May ipapakita kaming poll para magkaroon tayo ng ideya tungkol sa inyong karanasan at kaalaman sa paksa. Bubuksan ko ang poll at bibigyan ko kayo ng ilang segundo para sumagot. Ngayon ay isasara ko na ang poll. Tignan natin ang resulta. Sana ay nakikita nyo to. Mukhang magkakaiba ang mga sagot ninyo. May ibang pamilyar na sa paksa at may ibang medyo bago pa lang sa paksang ito. Kalahati ng mga sumagot ay nakagawa na ng advanced care plan para sa kanilang sarili. Mahusay. So, ang ilang impormasyong ibabahagi ko sa mga susunod na slide ay maaaring pamilyar na sa iba sa inyo. Ngunit, umaasa kaming may mapupulot kayong mga kapakinabang na impormasyon. May mga mahusay na panelisin tayong makakapanaya mamaya. Ipapakilala ko sila pagkatapos ng panimulang impormasyon. So, ano ang advanced care planning? Ito ay ang proseso ng maagang pagplano upang maisaayos ang iyong pangangalagang pangkalusugan at estadong pinansyal bago pa man dumating ang anumang krisis sa inyong kalusugan o ang katapusan ng buhay. Mukhang marami rin tayong paniniwala pagdating sa advanced care planning. Susubukan kong talakayin ng ilang mahalagang issue tungkol dito. Isang paniniwala ay mahalaga lamang advanced care plan para sa mga taong may taning na ang buhay. Ngunit sa katunayan, ang advanced care planning ay para sa lahat, lalo sa mga matatanda, mga taong may malubhang chronic na sakit, o may mga karanasan na pagbabago sa pag-iisip dala ng pagtanda o mga nasa dulo na ng kanilang buhay. Isa pang paniniwala ay advanced care planning ay responsibilidad lamang ng isang individual. Hindi po ito totoo. Ang advanced care planning ay isang team effort. Kabilang dito ang pakipagdialogo kasama ang iyong pamilya, mga kaibigan, mga eksperto sa paksang legal at pinansyal, mga doktor at iba pang health professional. Meron din tayong paniniwala na advanced care planning ay isang beses lang dapat gawin. Ngunit sa katunayan ay isa itong ongoing na proseso. Kung mayroon kang advanced care plan, mahalagang suriin ito ng regular at i-update ito kung kinakailangan. Ngayon, bakit natin kailangang pag-usapan ng advanced care planning para sa mga komunidad ng mga AAPI? Ayon sa isang survey na nailathala ng NBC noong 2022, makikita niyo sa slide na kumpara sa ibang mga pangkat etniko, mas madalas na iniisip ng mga AAPI ang issue ng pagkamatay at kamatayan. Ngunit ilan lamang sa kanila ang may dokumentadong advanced care plan. Ayon, 47% ng mga sumagot ngayon ang may advanced care plan. Ngunit base sa datos, 7% lamang ng AAPI ang mayroong advanced care plan.
66% ng mga AAPI nagsabing hindi nila alam kung paano makahanap ng impormasyon tungkol sa paggawa ng Advanced Care Plan. At 63% ang nagsabing kailangan nila ng suportang pang-emosyonal sa prosesong ito. So, kinonsulta namin ang literatura upang malaman kung ano ang mga hadlang sa maayos na advanced care plan. Sinuri namin ang ilang pag-aaral tungkol sa sari-saring mga komunidad ng API at inilista namin ang mga hadlang na natukoy sa pag-aaral na ito. Lumalabas na para sa maraming API na individual at pamilya, napakabago o hindi pamilyar ang ideya ng end-of-life planning. Karaniwan ding nagiging sanhi ng paghadlang ang paniniwalang kultural kung saan responsibilidad ng bawat miyembro ng pamilya na alagaan ang mga nakatatanda. Meron ding agam-agam ang mga nakababatang API na senyales ng kawalang galang sa magulang ang pagtalakay ng advanced care planning. Sa kabilang dako, iniisip din ng mga nakatatandang magulang na ang pagbanggit ng advanced care plan sa kanilang mga anak ay magdudulot ng pagkabahala o pagkainis. Madalas na iniiwasan pag-uusapang ito. Sa ilang API na komunidad, ang mga desisyon ay ginagawa ng sama-sama kung saan binibigyang prioridad ang opinyon ng pamilya kaysa sa individual na otonomiya. Ang pagbalanse ng dalawang ito ay maaaring makakomplika sa pagsasagawa ng advanced care plan. Meron ding tendensiya na hindi karaniwang tinatalakay ang issue ng malubhang mga sakit dahil ayaw mong magdulot ng gulo sa pamilya. Nais mong maiwasan ang mga posibleng sakit na dala ng pagtatalakay ukol sa advanced care planning. Pinahahalagahan din minsan ang pag-iwas ng pagtatalakay ng mga mabibigat na paksa upang mabawasan ang pasanin ng inyong mga mahal sa buhay. Bunga nito, maraming matatandang API ang mga nag-assume na hindi nila kailangang pag-usapan ng advanced care planning. Inaasahan na lamang nila na alam ng mga anak at iba pang miyembro ng pamilya ang kanilang mga ninanais sa dulo ng kanilang buhay. Ipapakita din ng mga pag-aaral na may mga hadlang pagdating sa wika, lalo na sa mga nakatatandang AAPI na hindi mahusay sumulat o bumasa ng Ingles. Ayon sa survey, nakita namin na kulang ang mga impormasyon kung paano sisimulan ang prosesong ito, saan makakahanap ng impormasyon, at sino ang mga dapat kausapin. Minsan, ang mga posible problema pinansyal at kawalang tiwala sa legal na dokumento ay nagiging hadlang. May mga alalahanin din tungkol sa hindi pagsunod ng advance care plan. May isa sa katuparan ba ng aking pamilya ang aking plano? Panghuli, alam din nating kulang ang kagamitang rumerespeto sa bawat kultura ng AAPI at umayon sa bawat relihiyon at paniniwala ng mga AAPI na komunidad. Ito ang mga dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Dahil sa mga hadlang na ito, umaasa kami na sa pamamagitan ng webinar na ito, masisimulan natin ang mahalagang pag-uusap tungkol sa Advanced Care Plan. At para maumpisahan ang ating pag-uusap, iimbitahan ko ang unang panelist na si Jim Berchtold. Si Jim ay isang senior staff attorney sa Justice in Aging, isang pambansang non-profit legal advocacy organization na linalabanan ang kahirapan ng mga nakatanda sa pamamagitan ng batan. Nakatuon ang trabaho ni Jim sa Justice in Aging sa issue ng guardianship, improvement at reform. Bago sumali sa Justice in Aging, nagtrabaho siya sa isang legal aid organization kung saan gumawa siya ng ilang mga programang nagbibigay ng legal na representative para sa mga nakatatanda at taong may kapansanan na naharap sa o nasa ilalim ng guardianship. Jim, pinapasa ko na sa iyo ang mikropono. Hello sa lahat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Nais ko lang linawin. Gusto mo na ba ako magsalita? Oo, nasa iyo na ang mikropono. Okay. Tatalakay ko ngayon ang legal na aspeto ng advanced care planning. Mula sa legal na pananaw, madaling intindihin ng advanced care planning. Ito ay isang simpleng proseso ng pagpirma, paglagay ng petsa, at pagkopya ng mga dokumentong legal. Ang mga dokumentong ito ay karaniwang standardized at madaling basahin. So, simple lamang ito gawin. Irinerekomenda ko na bigyan natin ng pansin ang tatlong pangunahing dokumento. Kumuha kayo ng panulat at isulat ang mga ito. Ang una ay ang Power of Attorney for Healthcare.
Sa pamamagitan ng power of attorney, pwede ka magtala ng isang taong makakagawa ng mga desisyong medical para sa iyo. Kung may mga sitwasyon kung saan di mo na kayang gumawa ng mga desisyon para sa iyong sarili, ang taong itinalaga mo ang makikipag-usap sa iyong doktor, makakuha ng iyong medical records at makakabigay ng pahintulot para sa anumang prosesong medical na kinakailangan. Maaari mo ring isulat dito ang iyong mga kagustuhan. Halimbawa, anong uri ng pangangalagang medikal ang gusto o ayaw mo sa mga sitwasyon. Yan ang unang dokumento. Ang pangalawang dokumento ay ang Power of Attorney for Finances. Tulad ng Power of Attorney for Healthcare, ang Financial Power of Attorney ay nagbibigay daan sa iyo na magtala ng isang taong maaaring magmahala ng iyong yaman kung hindi mo naman ito magawa. Maaaring nagtatanong kayo kung ngayon bakit mahalaga ang usapang pinansyal kapag pinag-uusapan natin healthcare. Isipin mo ito, kung may di magandang mangyari sa'yo, kailangan pa rin bayaran ang mga bills, mortgage at iba pang gastusin. Maaaring kailangan ng isang tao makipag-usap sa iyong bangko at insurance company. Meron ding mga karagdagang gastusin, kalakip ng paggamot sa iyo. So, ang ikalawang dokumento, Financial Power of Attorney. Ang ikatlong dokumento ay tinatawag na Living Will. Kilala rin ito bilang Advance Directive. Ang dokumentong ito ay nagbibigay daan sa iyo upang ipahayag kung ano ang nais mong mangyari sa partikular na mga sitwasyon. Sa ilang mga estado, pinagsasama ang Healthcare Power of Attorney at Living Will sa isang dokumento. Ayos lang ito. Maaaring hindi mo na kailangan ng karagdagang living will. Ngunit wala namang problema kung mayroon kang karagdagang dokumento. Ang kailangan mong tiyakin ay hindi magkasalungat ang dalawang dokumento. Kung mayroon kang healthcare power of attorney at living will, nais mong magkatugma ang kanilang sinasabi. Ang susunod na katanungan ay saan mo makukuha ang mga dokumentong ito? Karaniwan ay mahanap ang mga dokumentong ito online ng libre or may katiting na kabayaran. Halimbawa, ako ay nasa Nevada. Kung i-google ko ang Nevada Power of Attorney for Healthcare Form, makakita ako ng ilang website. Makahanap ako ng mga libreng dokumento, pero makakita rin ako ng ilang mga website na gumagawa ng mga dokumento legal na maaari kong bilhin. Kailangan mong siguraduhin sumusunod ang mga dokumentong i-download mo sa mga na kailangan mo na iyong estado. Mahanap mo rin ang mga dokumentong ito sa iyong local library o sa mga tindahan ng dokumentong legal kung saan maaari mo itong bilhin. Madaling makuha ang mga ito. Kapag meron ka ng mga dokumento, kailangan mo lamang itong kumpletuhin, pirmahan, at lagyan ng petsa. Depende sa kinakailangan ng iyong estado, baka dapat mo rin itong ipanotaryo o pirmahan sa harap ng dalawang saksi. Pagkatapos nito, kailangan mong gumawa ng mga kopya at ipamahagi ang mga kopya sa lahat ng mga maaaring mangailangan ito. Tiyak na kabilang dito iyong tinalaga upang gumawa ng mga desisyong para sa iyo. Pero sa iyong healthcare power of attorney, bigyan mo rin ng kopya ang iyong mga doktor. Para sa iyong financial power of attorney, na naisin mong bigyan ng kopya ang iyong bangko at iba pang institusyong financial. Simple lamang proseso, ngunit ang karaniwang pagkakamali ng mga tao ay pinapalagay nila na kung may mangyari sa kanila sa isang bagay, may ibang tao may kapangyarihang legal na gumawa ng desisyon para sa kanila. Hindi ito palaging tama. Madalas itong nangyayari sa mga mag-asawa. Akala nila ang kanilang asawa ang mga may kapangyarihang magdesisyon para sa kanila. Hindi totoo yun. Kahit na pinapahintulutan ng iyong estado ang paggawa ng ilang uri ng desisyon para sa iyo, malamang ay hindi nito papayagan ang lawak ng kapangyarihang kinakailangan ng iyong asawa upang gumawa ng desisyong medikal at pinansyal para sa iyo. Sa madaling salita, dapat magsagawa ng advanced care planning ang lahat. At dapat ay gawin ito sa lalong madaling panahon. Marami sa mga dokumentong legal na ito ang nangangailangan ng legal capacity para pirmahan ang mga ito. Ibig sabihin, ang taong pumipirma ay nakakaunawa sa nilalaman at epektong dulot ng mga dokumentong ito. Kung maghihintay ka pa ng may hindi magandang mangyari sa iyo, maaaring hindi ka na magkaroon ng legal capacity upang pirmahan at papakinabangan ang mga dokumentong ito. Maraming salamat, Jim.
Napakalaking tulong na impormasyong ibinigay mo at sigurado akong may mga katanungan pumasok sa kaisipan ng ating audience habang nagsasalita si Jim. Habang iniisip ninyo ang inyong mga tanong, pakilagay ang mga ito sa chat at sasagutin natin ang mga ito pagkatapos mabigyan ng pagkakataon na magsalita ang lahat ng panelists. Imbitahan ko ngayon ang susunod na panelist na si Mary Foss, isang caregiver at volunteer sa Alzheimer's Association sa loob ng 11 taon. Siya rin ang mission chair para sa Chicago Walk to End Alzheimer's. Siya ay naging caregiver para sa kanyang ina mula nang madiagnose ito noong 2009. Mary, pwede mo na ikwento ang iyong karanasan. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Sasagutin ko lang ang ilang mga tanong na binigay sa akin at magbibigay ng paliwanag base sa aking karanasan. Isa sa mga tanong ay kung ano ang mga rekomendasyon para sa mga service providers upang magsimula ng mga pag-uusap na sensitibos sa kultura ng pamilyang Asiano tungkol sa advanced care at end-of-life care planning. Sa aking palagay, dapat magsimula ang healthcare provider na sa pagtukoy sa yugto ng kalagayan ng tao. Bago ang lahat, nais ko lang sabihin na dahil ang aking karanasan ay may kinalaman sa taong may Alzheimer's, dementia, madalas kong ibabahagi ang mga kalimbawang iyon. Kung ang isang tao ay may dementia, mahalagang malaman kung anong yugto na sila naroroon. Kung kaya pa ba nilang maunawaan at sumali sa pag-uusap, mag-set up ng appointment kasama ang mga pangunahing tao. Mahalagang ipaliwanag at i-acknowledge na maaaring may mga isyong kultural o tradisyon na makakaapekto sa kanilang mga desisyon. Bilang kanilang caregiver at healthcare provider, nais mong tiyakin na naunawaan mo kung ano ang mga ito. Pagdating sa lengguwahe, alam mo kung kailangan nila ng tagasalin. Sa aking karanasan, mas naiintindihan ko ang Chinese kaysa sa nasasalita ko ito. Kaya kailangan ko ng isang taong makakatulong sa pagsasalin dahil mahirap ipaliwanag ang ilang terminolohiya. Tiyakin mo na ikaw ay may tagasalin. Para sa healthcare providers, pati na rin sa tagasalin, tiyakin na sila ay sinanay na makipag-ugnayan sa taong may demensya. Baka kailangan mong magsalita ng mabagal o gumamit ng mga mas simpleng mga salita. Minsan ang mga taong may demensya ay nahihirapan sa pag-intindi ng sinasabi, hindi dahil sa hindi kanila naririnig. Halimbawa, ang aking ina, minsan ay nagsasabi siya ng pagkatapos kong magsalita. Ang karamihan ng tao ay iniisip na siya ay may problema sa pagdinig. Ngunit sa kanyang kaso, hindi niya talaga naiintindihan ang sinasabi ko. Ito ay isang bagay na dapat tandaan. Maaari ring may mga paniniwalang batay sa pananampalataya na nakakaapekto sa mga desisyon lalo na pagdating sa DNR kung nais nilang palawagin ang kanilang buhay o magkaroon na lamang ng comfort care. Ang mga kultural na aspeto ay iba-iba para sa bawat pamilya. Halimbawa, sino ang gumagawa ng desisyon para sa pamilya? May ilang pamilya na ang pinakamatanda o ang lalaki ang gumagawa ng desisyon, habang ang iba naman ay hindi sumusunod sa mga tradisyong ito. At ang sinumang may kakayahang magdesisyon ng sitwasyong yun ay ang gagawa ng desisyon. Kung may power of attorney, may isasaayos mo ang mga desisyon yun. Marami sa mga Asyano tulad ng nabanggit kanina ay lumaking may pananaw na dapat pangalagaan ang kanilang mga nakatatanda. Kaya ang iba ay ninanais na panatilihin ang kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang tahanan hanggat maaari o kaya ay patuloyin sila sa kanilang sariling tahanan sa halip na ilipat sila sa isang long-term facility o rehab facility. Ngunit kung kinakailangan man nilang tumira sa isang long-term care facility, skilled nursing facility o rehab, importanteng tiyakin na ina, isinasaalang-alang ng pasilidad ang pagiging angkop sa kultura, mga aktibidad, pagkain, wika at iba pa.
Ang susunod na tanong ay kung ano ang mga kailangang matutunan ng mga caregiver tungkol sa advanced care at end-of-life planning. Sa aking palagay, kailangan talagang mag-aral ng mabuti. Gawin ang iyong sariling pananaliksik online, makipag-usap sa mga healthcare at legal representative, gamitin ang mga resources sa komunidad tulad ng Alzheimer's Association, AARP at Department of Aging. Mahalaga na maging informed ka at gawin ang iyong pananaliksik. Kailangan mo ring magkaroon ng seryosong pag-uusap upang malaman ang kanilang mga gustuhan at makagawa ng mga desisyon batay sa impormasyong yun. Ang huling tanong ay kung paano natin maumpisahan ang diskusyon sa loob ng mga komunidad ng Asian at Asian American tungkol sa mga nais ng mga nakatatanda para sa kanilang pangalaga sa dulo ng kanilang buhay. Walang perpektong panahon upang pag-usapan ang end-of-life care, ngunit kailangan itong gawin. Gagamitin ko ang demensya bilang halimbawa. Ito ay isang progresibong sakit. Paglipas ng panahon, maring hindi na kayang gumawa ng desisyon ng isang taong may demensya. Ang bawat pamilya ay may sariling dynamics. Maring makatulong sa pagsisimula ng pag-uusap. Maring may isang taong na automatic kung kumikilos bilang leader o isang tao na alam kung anong sasabihin upang magtakda ng tamang tono. Ang mahalaga ay pagtipunin ang iyong pamilya, mga mahal sa buhay at mga kaibigan upang ipaliwanag kung bakit mahalaga pag-usapan ito para sa taong may demensya o may problema sa kanilang kalusugan at sa kanilang pamilya. Dapat mong ipaliwanag na ang layunin ng diskusyong ito ay upang mairespeto ang mga nais ng taong may demensya sa abot ng makakaya. Ang tanging paraan upang magawa ito ay ang mapag-usapan ang kanilang mga gustuhan. Ipaliwanag din na kung hindi ito magagawa habang kaya nilang gumawa ng desisyon at ipahayag ang kanilang mga gustuhan, maaaring maging huli na kapag ang pag-usad ng sakit ay maglilimita ng kanilang kakayahan. Sa loob ng isang pamilya, maaaring magkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan tungkol sa plano ng pangangalaga, ngunit kung ang lahat ay makikinig sa mga kagustuhan ng taong may sakit, mas magiging madali ang paggawa ng desisyon. Maraming salamat, Mary. Naunawaan namin na mahirap talakayin ang paksang ito. Pinahalagahan namin ang iyong pagbabahagi ng iyong personal na karanasan. Oras na para sa ikatlong panelist. Iniimbitahan ko si Pooja Patel, ang taga pagtatag ng Aging Together. Siya ay isang eksperto pagdating sa proaktibong holistic care planning para sa mga nakatatanda at kanilang pamilya sa pamagitan ng isang framework na kanyang binuo. Bilang isang OT, mayroon siyang karanasan sa dementia care, fall prevention at geriatric health. Nag-host din siya ng isang podcast na nakatuon sa pagsuporta ng mga underserved na komunidad upang mas may kumpiyansa nilang manavigate ang pagtanda. Puja sa iyo na entablado. Maraming salamat sa pagpapakilala. Tulad ng mga puntong tinalakay ni Mary, ibabatay ko ito sa ilang mga tanong na natanggap ko. Bilang isang profesional sa larangan ng geriatric care, marami akong estratehiya na natutunan upang makatulong sa mga nakakatanda at kanilang pamilya na maunawaan ang kanilang mga opsyon para sa proactive care at end-of-life care. Isa sa mga kaunahang bagay na ginagawa ko kasama ng mga individual mula sa Asian community ay ang pag-unawa sa dynamics ng pamilya. Sinusubukan kong malaman kung ako ba ay nakikipagtrabaho ng direkta sa nakatatanda o kailangan bang isama ang pamilya sa mga pag-uusap. Kung kinakailangan na makilahok ng pamilya sa mga pag-uusap, tinitiyak ko na magkaroon ng isang sistema upang masigurado na lahat ng boses ay naririnig. Isang konsiderasyong kultural sa pakikipagtrabaho sa populasyong ito ay madalas na nakikilahok ang pamilya at madalas ito ay ang panganay na anak na lalaki o babae. Ngunit ito ay nag-iiba-iba
Kaya't mahalagang matukoy kung sino ang pangunahing taong dapat pakipag-ugnayan. Tulad ng nabanggit ni Jim, malaging tiyakin na ang taong yun ay mayroong healthcare power of attorney upang masiguro na kung sila ang gumawa ng desisyon para sa nakatatanda, ito ay nasasaad at ang ibang miyembro ng pamilya ay sumusuporta sa mga desisyong yun. Pangalawa, edukasyon. Maraming maling impormasyon at kawalang-alam ang mga pamilya tungkol sa mga desisyon na kanilang kailangang gawin ng isang tao sa yugtong yun ng kanilang buhay. At sa tingin ko ay ito ay nagsisimula sa kawalan ng pag-usap tungkol sa paksang ito. Hindi natin karaniwang pinag-uusapan ang mahihirap na paksa, di ba? Maraming punto si Mary kanina, pinalaking marunong tumanaw ng utang na loob sa ating mga magulang, na tayo ay may obligasyon at tungkulin sa ating pamilya. Hindi talaga natin tinatalakay ang mga plano sa dulo ng buhay, kung sino ang mga mag-aalaga sa atin at kung ano ang nais nating gawin. Mahalaga ito lalo na nagbabago ang mga henerasyon. Ako ay isang American-born Asian, kaya marami sa mga paniniwala ko ay maaring iba sa mga pinahahalagahan ng mga first generation immigrant. Naunawaan ko ang karamihan ng mga paniniwalang yun, ngunit madalas na iba ang mga ito sa mga paniniwalang maaari kong dalhin sa talakayan. Ako ay may praktikal na pananaw tungkol dito. Maranasan ng lahat ang katapusan ng buhay. Hindi ito isang kung, kundi kailan. Kaya't ba't hindi natin planuhin ng maaga? Nanggaling ako sa isang educational na pananaw kung saan pinapakita ko ang mga opsyon at ibibigay ko ang mga bagay na dapat pag-isipan at isaalang-alang. Batay sa dynamics ng pamilya, pinagsasama ko ang mga layunin at kagustuhan ng nakatatanda at ng pamilya sa isang plan of care na ako mismong gumagawa. Meron silang nakasulat na konkretong plano. Napakahalaga na maisulat ito, maging ito man ay isang legal na paraan tulad ng healthcare power of attorney o living will o simpleng dokumento kung saan isinulat mo ang iyong mga layunin at kagustuhan pagkatapos ng pag-uusap sa mga miyembro ng pamilya. Ngayon, nabanggit ko ang mga hadlangs na aking naobserbahan kung bakit maraming pamilya sa ating mga komunidad ang hindi gaanong pinag-uusapan ang paksang ito. Base sa aking obserbasyon sa mga pamilyang ito, sa paglipas ng mga taon ay una, ang kawalang alam at mababang health literacy. Hindi rin maayos ang komunikasyon sa loob ng pamilya. Madalas na ito ay dulot ng pangit na komunikasyon. Pangalawa ay ang dynamics ng pamilya. Lalo na kung may mga hadlang sa lengguwahe o pagkakaiba ng mga pananaw, ay maaaring lumikha ng isang napakahirap na dynamic sa pamilya para sa mga seryosong pag-uusap tungkol sa mga mahihirap na paksya. Pangatlo ay ang mga paniniwala ng tao, lalo na ang mga relihiyosong paniniwalang humuhulma sa end-of-life care. Minsan ito ay maaaring humulma ng mga desisyon ng hindi ito napag-uusapan. Sa tingin ko, ito ang sanhi ng karamihan ng maraming hadlang. Maraming tayong mga paniniwala sa ilang mga komunidad na ito ang dapat gawin. Ngunit maaaring hindi ito naipapasa ng maayos sa mga anak. Kung hindi ito naipahiwatig ng maayos, nag-iiwan ito ng maraming puwang para sa pagkakamali. Isang halimbawa na naisip ko ay isang Indianong lalaking ikinasal sa kanyang 50s na lumapit sa akin upang lumikha ng plano para mapaghandaan ang dulo ng buhay ng kasama ng kanyang amang may Parkinson's na nasa late 70s. Sa simula, nagkaroon kami ng pag-uusap kasama ang buong pamilya. Kasama ko ang aking kliyente, ang tatlo niyang kapatid, at ang mga magulang. Nagpulong kami tungkol sa iba't ibang aspeto ng pangangalaga. Pero ayaw sumali ng kanyang nanay dahil daw masyadong sensitibo at emosyonal para sa kanya ang paksa. Mas komportable siya na hayaan ang mga anak na lang ang mag-usap-usap.
So, nagpulong kami ng mga anak at tinukoy namin kung ano-ano ang kailangan namin pag-usapan. Sa huli, nagkaroon ako ng pribadong pag-uusap kasama ang anak na nakatalaga bilang tagagawa ng desisyon ayon sa Healthcare Power of Attorney. Ipaniliwanag ko sa kanya ang iba't ibang aspeto ng advanced care planning at kung ano-anong mahalagang desisyon ang kailangan niyang gawin. Siya ang pribadong nakipag-usap sa kanyang ama dahil sa tingin niya ay makakuha siya ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na nais ng kanyang ama kumpara sa kung kasama ang buong pamilya. Talagang nakasalala ito sa dynamics ng pamilya, kung sino ang may kapangyarihang magdesisyon at kung ano ang nais ng bawat isa. Ngunit ang pangunahing punto ay kailangan itong isulat dahil kapag dumating na ang panahon at hindi nakasulat ang will ng pasyente, ospital at ang anumang kailangan nilang gawin ang masusunod. Maraming salamat. Ngayon, inaanyayahan ko ang ating huling panelist na si Eddie Yao. Si Edie ay ang Senior Director ng Diversity, Equity and Inclusion Engagement sa Alzheimer's Association. Siya ang namumuno sa mga strategic na programang naglalayong maabot ang mga underserved na komunidad para sa health equity. Pinangunahan din niya ang National Partnership para mapataas ang access ng mga resources at suporta para sa taong apektado ng Alzheimer's at iba pang anyo ng demensya. Siya ay isang appointee ng California Task Force on Family Caregiving, miyembro ng California Master Plan for Aging Equity Advisory Committee, at kasalukuyang nagsisilbi sa IARP California Executive Council. ED, nasa iyo na ang entablado. Maraming salamat sa pagkakataong makilahok sa panel na ito. Ako ay galing rin sa Alzheimer's Association. So, Mary, sana ay magkita tayo ng personal kapag pumunta ako sa Chicago. Ako ay nasa California at kadalasang nagtatrabaho sa buong bansa. Ngayon, iniisip ko kung ano pa ang maaari kong idagdag sa pag-uusap na ito dahil nasaklaw na ng ating mga panelists ang maraming aspeto. Narinig na natin ang ilan sa mga issue hinggil sa paksa para sa mga komunidad ng Asian American at maaaring isipin mo na wala namang tiyak na sagot dito. Ang stigma ang isa sa mga pangunahing usapin. Paulit-ulit nating naririnig ang kakulangan sa komunikasyon. Ang mga ganitong pag-uusap ay hindi natin natutunan habang tumatanda. Madalas kong iniisip na kahit na ako ay may college degree at graduate degree, ang mga bagay na natutunan ko noong bata ako tungkol sa mga issue ay sa kalusugan ay mula sa aking mga magulang na immigrant. Ito ay ibang-iba sa mga natutunan ko sa kolehiyo. Karamihan ng mga pag-uusap na ito ay nangyayari sa loob ng tahanan, kasama ang mga miyembro ng pamilya at sa pamamagitan ng multi-generational at intergenerational na pag-uusap. Kaya't sa aking pananaw at base sa aking karanasan sa pagtatrabaho sa larangang ito sa loob ng mahigit 25 taon, tila hindi natin alam kung paano isagawa ang mga pag-uusap na ito. Ang malaking tanong ay kung ano ang mga hamon sa advanced care planning para sa taong may Alzheimer's disease. Kailangan nating isaalang-alang na ang Alzheimer's ay nakakaapekto sa halos 7 milyong Amerikano at ito ang pinakakakaraniwang anyo ng demensya. Bukod dito, higit sa 11 milyong Amerikano ay nag-aalaga ng mga taong may Alzheimer's o iba pang uri ng demensya ng walang bayad. Karamihan ng mga individual na ito ay mga miyembro ng pamilya. Madalas hindi nila tinutukoy ang kanilang sarili bilang tagapag-alaga. Ito ay simpleng tungkulin na kailangan nilang gawin. Sa mga komunidad ng Asian American, kadalasan ang anak na babae, manugang, o asawa ang nagbibigay ng pangunahing pangalaga. Ngunit
Makikita rin ang iba't ibang miyembro ng pamilya tumutulong sa iba't ibang paraan. Kahit na hindi ito napag-uusapan, ito'y bahagi ng kanilang ginagawa. Ngunit, mahirap tansyahin ang haba ng buhay ng taong may Alzheimer's. Ang kanilang buhay ay maaaring magtagal mula ng iilang taon hanggang 20 taon. Dahil dito, mahalaga mapag-usapan ng end-of-life care at magsagawa ng advanced care planning kasama ang taong may diagnosis. Ang pangunahing punto ko ay habang ang mga individual ay nawawala ng ng kakayahan na ipahiwatig ang kanilang sarili sa paglipas ng panahon, makakabuti kung maipapatupad ang kanilang mga kagustuhan tungkol sa kanilang pangangalaga. So, napaka-importante na malalim ang mga kagustuhan at hiling ng isang tao habang may kakayahan pa silang maipaalam ito. Ang mga website ng Alzheimer's Association ay naglalaman ng mga resources at impormasyon na maaaring makatulong na maaari kong ibahagi mamaya. Narinig ninyo na madalas na ituturing na tabu ang pakikipag-usap tungkol sa kamatayan at pag-aalaga sa dulo ng buhay. Ang konsepto ng utang ng loob sa magulang, ang paggalang at ang kultura ng pamilya sa Asian communities ay nakatuon sa pagpreserba ng pamilya upang mas mapalawak ang usapan at maparami ang mga taong nag-uusap tungkol sa advanced care planning sa mga komunidad ng Asian American at Pacific Islander. Maaring i-frame ang pag-uusap sa ganitong paraan. Ano ang kailangan kong malaman upang maigalang ko ang mga kagustuhan ng aking ina o ng sino man at mapanatili ang mga kultural na pangangailangan? Ang Alzheimer's Association ay naglabas ng taunang Facts and Figures Report at sa nakaraang taon, tinalakay namin ang Dementia Care Navigation dahil ito ay mahalagang bahagi ng pagtulong sa pamilya na malaman ang lahat ng mga opsyon sa pangangalaga na maaari nilang isaalang-alang. Dapat isamang usaping advanced care planning ng maaga, hindi yung maghihintay hanggang sa huling yugto o kalagitnaang yugto ng buhay. Dapat simulan agad ang pag-uusap. Isa sa mga natutunan mula sa isang survey na tumutukoy sa mga racial at ethnic groups ay ang kahalagahan ng cultural competency sa dementia care navigation. Ang survey ay nagpakita na para sa mga Asian Americans, napakahalaga ng cultural competence sa kanilang pangangalaga. Mahalaga para sa kanila na ang kanilang healthcare provider ay may kaalaman tungkol sa kanilang racial o ethnic background. Ngunit ayon sa survey, mas mababa sa 50% ng AAPI ang nakakaramdam na mayroon silang access sa dementia care navigators o healthcare providers na may cultural competency. Sa aking palagay, mahalaga na ang mga healthcare ay mayroong pag-unawa sa ating cultural background, kahit na maring iba ang kanilang racial o ethnic background. Napaka-komplikado ng family dynamics ng ibang pamilya. Tulad ng nabanggit ng mga naunang panelist,
Kaya't napaka-critical na maunawaan ang family dynamics at dapat maiwasan na mag-assume kung sino ang pangunahing tagapag-alaga. Sa maraming pamilya, ang buong unit ng pamilya ang gumagawa ng mga desisyon, hindi lamang iisang tao. Ang isa pang tanong ay kung paano mas mapag-usapan ng mga komunidad ng AAPI ang kanilang mga kagustuhan para sa mga pangangalaga sa dulo ng kanilang buhay. Ang sagot ay nasa pag-normalize ng ganitong paksa. Halimbawa, sa Alzheimer's, magandang pagkakataon na pag-usapan ito dahil sa bagong gamot na inaprobahan ng FDA na may potensyal na pabagalin ang cognitive decline na nauugnay sa Alzheimer's. Ang pag-uusap tungkol sa demensya upang maunawaan kung ano ang demensya at kung ano ang nais nilang gawin kung sila ay magpapakita ng sintomas ng demensya. Malaking tulong na mapag-usapan ito ng maaga. Bibigyan ko kayo ng halimbawa mula sa aking sariling mga magulang. Matagal na akong nasa larangang ito. Inaral ko ang death and dying at tinanong ko ang aking mga magulang na Chinese immigrant. Mas gusto niyo bang ilibing o i-cremate? Iniwasan nilang sagutin yung tanong ko na parang, paano ko naisip na itanong ang tanong na iyon? Para sa akin, napaka-normal ng tanong. Sa noong panahon yun, ayaw nilang pag-usapan ito. Pero ngayong higit 80 na ang aking ama at ang aking ina ay nasa kalagitnaan ng 70s, bukas na silang pag-usapan ito at talagang komportable na sila. Nagkakaroon kami ng normal na pag-uusap tungkol dito. Nakagawa na rin sila ng mga legal na plano at iba pa. Kailangan mo lang umpisahan ito. Maaari sa unang pagkakataon na hindi ito umayon sa plano, ngunit kung naitanim mo ang buto, sana ay bumunga ito. Maaari mong ipagpatuloy ang pag-usap sa ibang pagkakataon. Ang kailangan lang ay maumpisahan at alam mo na ang iyong intensyon na nais mong may respeto at maisakatuparan ang mga kagustuhan nila. Ang layuning yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang isa pang tanong sa akin ay ano ang mga programang ginagawa upang magbigay alam sa mga komunidad ng AAPI tungkol sa advanced care planning? Mayroon bang ibang mga strategiya maliban sa ginagawa natin ngayon? Muli, babanggitin ko ang datos mula sa isang survey na sinuri ng mga Asian Americans. Higit sa kalahati ng mga Asian Americans ang naniniwala na ang pagkawala ng memorya o kakayahang kognitibo ay bahagi ng pagtanda. Halos kalahati ng mga Asian Americans ang nagsasabi na sila ay nag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng Alzheimer's o dementia. May agam-agam at may paniniwala na ito ay normal. Kaya sa tingin ko, isang malaking pabor ang paggawa ng oportunidad na mapag-usapan yun at maalis ang ilang alalahanin at magbigay ng katiyakan na mabuti kung ito ay na-detect ng maaga. May mga bagay na maaari nating gawin ng maaga at ang pagpaplano ay kailangan ring mangyari ng maaga. Sa Alzheimer's Association, nakikipagtulungan kami sa mga Asian American organizations upang makuha ang tiwala ng mga komunidad at magkaroon ng mga ganitong uri ng pag-uusap. Halimbawa, nakipagtutulungan kami kasama ang Philippine Nurse Association of America at Tzu Chi Foundation na isang Buddhist organization. Sa maraming komunidad, nakikipagtulungan kami sa mga South Asian organization.
Napakahalaga ang pakipagtulungan sa mga pinagkakatiwalaang organisasyon sa mga Asian communities upang maitaguyod ang pagkakaalam tungkol sa dementia care at mga cultural values. Ituturo ko rin ang ilang mga apak, kapaki-pakinabang na kagamitan sa pagkakaroon ng mga pag-uusap na ito. Ang CODA, isang organization na tumutulong sa mga pag-uusap tungkol sa end of life. Meron silang mga Go Wish playing cards na maaari mong bilhin. Ang mga barahang ito ay may iba't ibang mga tanong na naugnay sa end of life care. Sa California, mayroon kaming Chinese American Coalition for Compassionate Care. Mayroon silang mga Chinese playing cards na tinatawag na heart to heart. Ito ay mga barahang nakakatulong na mapag-usapan ng end of life care at advanced care planning. May ilang mga malilikhang bagay na ginagawa ng mga tao, mga organisasyon upang makatulong na gawing mas madali ang pag-uusap tungkol dito. Titigil ako dito at ibabalik ko na kay Masha. Maraming salamat. Kung maaari mong ilagay ang mga link sa mga resources sa chat, sisiguraduhin namin idadagdag ang mga ito sa mga resources na plano namin ipadala sa mga dumalo pagkatapos ng webinar. Medyo okay tayo sa oras. Ngayon, oras na para sagutin ang mga tanong mula sa audience. Alam kong napaka-aktibo ng ating chat. Susubukan kong suriin ang lahat ng mga tanong habang may mga parating. Tignan natin. At pakitandaan din ang mga resources at iba pang impormasyon na ibinahagi sa chat. Isang tanong na lumabas ay kung maaari bang magbigay ng dalawa o tatlong issue na manaiba para sa mga tao sa API kumpara sa mga Anglo at paano maiaangkop ang mga pagkakaibang yun. Sa tingin ko, nasagot na ito ni Pooja. Hihilingin kong i-unmute ka at sabihin ang lahat ng ito ng malakas upang makuha ito sa caption sa ngalan ng accessibility. So, tinukoy ko ang ilang issue na maaaring naiba sa ating komunidad. Una ay ang nabanggit ni Edie at yun ang pag-unawa sa individual kumpara sa kolektibong pagdesisyon. Mayroon tayong napaka-individualistibong sistema ng pangangalaga. Kadalasan ang mga desisyon ay ginagawa na sa pamamagitan ng pagtatanong sa individual at hindi sa pamilya. Mahalagang maunawa na sa ating komunidad, mahalaga isali ang pamilya. Kaya't mahalagang intindihin ang dynamics na ito. At pangalawa, ito ang madalas kong tinutukoy. At ito ay ang pag-aaral, pag-unawa at pagtugon sa utang na loob sa pamilya at ang mga implikasyon nito para sa mga tagapag-alaga at sa buong pamilya. Kadalasan, kung ang mga paniniwala at layunin ng mga tagapag-alaga o mga unit ng pamilya ay hindi nakakaayon sa mga layunin at paniniwala ng tagatanggap ng pangalaga, madalas ay nakakaramdam tayo ng guilt o maaring makaapekto sa advanced care plan. Kaya para sa akin, mahalaga na kung may napapansin akong guilt sa mga tagapag-alaga o sa pamilya kapag sila ay gumagawa ng mga desisyon na maaaring hindi nila lubos na sinasang-ayunan ay sinisikap kong tugunan ito hanggat maaari at sa pamagitan ng paggabay sa pagsasagawa ng madisyon para sa natatanggap ng pangangalaga. Maraming salamat. Kaugnay dito, dapat ba nating tugunan ang kagustuhan ng individual o ng buong pamilya? Kung ako uli ang tatanungin mo, para sa akin ay dapat tugunan yung dalawa. Basta't ang individual ay may kakayahang magdesisyon at kamalayan sa mga desisyon ng kanilang ginagawa, mahalagang i-highlight ang layunin at kagustuhan ng individual. At pagkatapos ay hanapin ang paraan upang makuha ang suporta ng pamilya o mga tagapag-alaga. Kung ang individual ay hindi na nakagawa ng angkop na desisyon, dapat doon natin
sinesentro ang pamilya sa paggawa ng desisyon. Ngunit huwag kalimutan, dapat mo pa rin itanong ano ang gusto nila. Nakausap mo na ba sila tungkol dito? May damanggit pa sila tungkol rito? Kahit na hindi ito sinasang-ayunan ng pamilya. Sa puntong ito, malamang na ang pamilya na ang iyong kinakausap, hindi na ang individual. Ngunit hindi nangangulugan na dahil may dementia na ang isang tao, kahit ito ay nasa maagang onset o maagang yugto, ay wala na silang kakayahan na magdesisyon at gumawa ng desisyon para sa ilang sarili. Mahalaga na matukoy ang kanilang kakayahang gumawa ng desisyon at makakuha ng capacity assessment. At pagkatapos ng unang diagnosis, agad na gawin ang mga desisyong ito. Huwag maghintay na lumala pa ang demensya bago mo subukang tukuyin kung ano ang gusto nila. Gawin ang mga ito agad-agad. Ang layunin ko, ang hiling ko ay magawa ito ng lahat ng maaga. Kung may napapansin ka, kung mayroon kang magulang na na-diagnose o nagsisimulang mawala ng kanilang mga cognitive skills, umpisan nyo ng pag-usapan ito at simulan nyo na ang paggawa ng mga desisyon bago pa mawalan ng kakayanan sa paggawa ng desisyon ang mga tao. Sunod, may tanong tayo patungkol sa demensya. Anong mga dokumento ang dapat ibigay ng neurologist para makumpleto ko yung mga dokumento para sa advanced care planning ngayong na-diagnose ng demensya ang aking ina? Muli, sa perspektibong legal, nag-iiba-iba ito depende sa estado. Halimbawa, sa Nevada, ang kailangan mo lamang na sertifikasyon mula sa doktor kapag nag-execute ng power of attorney ay kung ang taong pipirma ay kasalukuyang nasa isang care facility. May iba't ibang mga kinakailangan, ngunit sa huli, gusto mong tiyakin na ang mga dokumentong ito ay legal, tama at kikilalanin ng batas kung sakaling may maghamon na sa mga ito para sa anumang dahilan. Hindi masamang ideya na makakuha ng sertifikasyon mula sa doktor na ang tao ay may kakayahang gumawa ng desisyon na sapat upang pirmahan ang mga dokumento. Gayunpaman, maaari itong maging komplikado dahil paminsan-minsan ang legal na definisyon ng kapasidad ay iba sa kung ano ang itinuturing ng doktor bilang kapasidad. Kaya kung ikaw ay nasa sitwasyong yun, hindi masamang ideya na makipag-usap sa isang abogado at magkaroon ng pag-uusap kasama ang abogado at ang doktor. Salamat, Jim, Eddie at Mary. Baka may gusto kayong idagdag base sa inyong karanasan? Wala naman. Pero gusto ko lang malaman, Mary, bilang tagapag-alaga, may natanggap ka bang anumang dokumento galing sa doktor ng iyong ina? Nang magsimulang magpakita ng mga palatandaan ng demensya ang aking ina, napansin niya ito at kaya nagsimula siyang pumunta sa kanyang doktor. Nasangkot lamang ako nang siya ay na-diagnose. At ang ginawa nila dahil ito ay mga 15 taon na ang nakalipas, ang mga tool para sa diagnosis noon ay pangunahing mga pagsubok tulad ng kaya mo bang gawin ito, kaya mo bang sagutin ang mga tanong na ito, ba, kaya mo bang iguhit ang isang orasan. Kaya't yun ang mga uri ng bagay na kanilang sinuri at gumawa rin sila ng mga lab tests upang matiyak na walang ibang sanhi ng demensya tulad ng ibang mga sakit. At sa panahong yun, hindi pa nila ginagawa ang mga pagsusuri sa utak at iba pang mga bagay tulad nito. Salamat, Mary. May oras pa tayo para sa ilang mga katanungan. Napansin ko na may mga technical na katanungan sa chat na maaaring nakadirekta kay Jim. Napansin ko rin sinubukan mo itong sagutin pero maaari ba natin itong kunin para sa captionin? Ma-override ba ng isang financial power of attorney ang isang representative payee para sa mga benepisyo ng Social Security at ng isang individual? Mahalaga ito dahil nakakatanggap kami ng mga katulad na tanong sa mga komunidad ng AAPI na aming pinaglilingkuran. Mahalaga naman ito para sa mga hindi nakakaalam. Ang representative pay ay isang taong pinahintulutan ng Social Security at Veterans
na tumanggap ng mga benepisyo mula sa Social Security o veterans o iba pang mga benepisyo mula sa pamahalaan at magbayad ng mga bill para sa isang tao. Ang programang ito ay hiwalay at ganap na bahagi ng Social Security o ng VA. Ang mga organisasyong ito, mga ahensyang pamahalaan, ay hindi tumatanggap ng financial power of attorney. Ibig sabihin, kung mayroon akong financial power of attorney para isang tao at sinusubukan kong makipag-ugnayan sa Social Security, hindi nila ito papansinin. Kaya't maaari kang magkaroon ng financial power of attorney at representative pay. Isa sa mga uri ng advance planning na maaari mong gawin kung ikaw ay tumatanggap ng Social Security ay pumunta sa website ng Social Security Administration at i-designate ng maaga kung sino ang gusto mong maging representative pay kung sakaling kailanganin ito sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, maaari mong piliin ang tao na nais mong maging representative pay imbis na ang Social Security ang pumili para sa iyo. Inirecommend ako na gawin ito ng lahat kung ikaw ay tumatanggap ng Social Security, madali lamang ang proseso. Maraming salamat, Jeep. Malami na tayong maubusan ng oras. Mayroon tayong huling poll, isang feedback survey para sa amin. Magiging malaking tulong ito kung makukumpleto ito ng mga naririto pa sa webinar. Samantala, nakikita ko ang ilang interesanteng mga komento sa chat na babasahin ko ng malakas. Um, Sabi ni Hope sa chat, ako ay isang Advanced Care Planning Coordinator sa Hawaii at nakikipagtulungan ako sa mga komunidad ng Asian American, Native Hawaiian at Pacific Islander. Ang ideya ng autonomy ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa pagsuporta sa pamilya at pag-iwas sa alitan ng pamilya. Mahalaga ring tanggalin ang edad at diagnosis mula sa pag-usap dahil karaniwang magiging tugon ay hindi ko pa handa na pag-usapan ito. Sa halip, pinopromote namin ang ideya na ang bawat isa na higit sa edad ng 18 ay dapat magkaroon ng pagkakataon na gumawa ng advanced care plan. Gusto ko ring banggitin na maraming mga resources at tools ang ibinahagi sa chat. Sisiguraduhin namin na mapagsasama-sama namin ang lahat ng ito ay isasama sa mga resources na ibabahagi namin sa lahat ng mga dumalo sa pamagitan ng email pagkatapos ng webinar. Ang ilan sa mga resources na mayroon kami ay ang mga conversation starters na halos kapareho ng mga barahang nabanggit ni Edie upang maumpisan talakayin ang mga mahihirap na issue na madalas na inaayawan ng mga Asian American communities. Ang ilan sa mga resources na aming ibabahagi ay available sa iba't ibang lengguwahe. Sana ay makatulong ito sa inyo. Para sagutin ang inyong tanong, magpapadala kami ng kopya ng mga slides kasama ang lahat ng mga resources sa pamamagitan ng email. Kaya't kung kayo ay na-rehistro para sa webinar, pakihintay ang email mula sa amin. Ilalagay din namin ang mga slides sa Asian website. Maaari mong ma-access ang mga slide at ang recording ng webinar sa aming website anumang oras. Kung tinitignan ninyo ang chat, may impormasyon kung paano ka maring manatiling konektado sa Asian Project ng University of Illinois, Chicago. Maraming salamat sa lahat ng sumali sa amin ngayong gabi. Salamat sa lahat ng aming mga panelists sa pagbabahagi ng ganito kayamang impormasyon mula sa kanilang mga professional at personal na karanasan. Pinahalagahan namin ang mga ito. Sana ay maging kapaki-pakinabang impormasyon ito para sa mga dumalo. Naway masimulan natin ang pag-usap at ipagpatuloy na ito. Salamat sa lahat. Magandang gabi at mangyaring manatili makipag-ugnayan sa amin.